umaga at isang mapagpalang araw, Pilipinas. Ako si Christian Francisco, hatid ang pinakasariwang balita. May malinaw ng pananagutan ang mga pinangalanan ng mga contractors ng flood control project. Inisyal pa lamang ito na inilabas na resulta ng investigasyon para kay Pangulong Marcos ay mahalaga na dapat ng pagtuunan ng pansin. Sa presentasyon ng Pangulo kanina, inilabas niya ang pangalan ng 15 kontraktor na may pinakamaraming flood control project mula noong July 2022. 5 sa 15 kontraktor na may proyekto sa iba't ibang panig ng bansa. Isa na ring mahalaga na natuklasan ng Pangulo, may mga proyekto na pare-parehong project cost. Kaugnay nito, inilunsad ng Pangulo ang website na Sumbong sa Pangulo. Nasa website na ito ang lahat ng lista ng project control ng Department of Public Works and Highways. Sa pamamagitan ng portal na ito, maaaring magsumbong ang sino mang may nakitang anomalya sa proyekto. Matapos nga itong press conference ng Pangulo sa Malacanang, agad tumungo si PBBM sa Marikina City para inspeksyonin niya naman ang Pasig-Marikina River Channel Improvement Project. ₱50 dagdag sahod sa Metro Manila, inaprobahan ng Department of Labor and Employment. Ang dagdag sahod na ito ay magbibigay benepisyo sa humigit kumulang 1,200,000 manggagawa mula sa Metro Manila. Nagbabalita, Dumdum Senlig. Maraming salamat sa iyo, Dum, at tungo naman tayo sa iyo, Sabio. Show na Filipino seafarers bihag ng Houthi rebels. Manila, Philippines, kinumpirma ng Department of Migrant Worker or DMW na siyam na Filipino seafarer mula sa MV Eternity Sea ang hawak ngayon ng Houthi rebels matapos ang pag-atake sa Red Sea. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, sa 21 Pilipinong crew, 8 ang ligtas at nakauwi na. 3 ang nasawi habang isa ang patuloy na pinaghahanap. Muli, ako si Sabio Rica. Ako si Christian Francisco. Senlik Dumdum, nagbabalita mula sa bayan para sa bayan.